Hello, good morning mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Re-reactionan lang po natin yung panibagong press briefing ni Claire Castro sa Malacanang. So may sinabi po yata si Mayor Baste na masyado daw malambot yung pakikitungo ni BBM sa mga kriminal. Yun po ang sinabi ni kaya sinabi ni Duterte kaya lumalakas ang loob ng mga kriminal si masyadong lineal yung paghawak ng gobyerno sa mga kriminal. So pakinggan po natin ang salaysay ang interview kay Claire Castro sa isang reporter. Pakinggan po natin siya mga kababayan. Kriminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palas. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Ma'am, marami po. Hindi niyo ba nakikita sa social media, sa Facebook na mismong sa harap sa nila-live na nila yung pagsasyabu nila? Marami po ma'am, marami na pong namatay, maraming batang nawawala, may rapist, may mga hold-upper, balik na naman sa kalye, yung restaurant, hold-upin, yung tindahan, hold-upin. Marami na po ma'am. Kaya po nasasabi po ni Mayor Bastian, kasi sa nakikita niya po, anyet, wala ho kayong aksyon ng palasyo. Hinayaan niyo lang po, puro kayo bira kay Duterte, hindi niyo na tinitingnan yung paligid, hindi na po ligtas lumakad-takid niya sa tabing kalsada. Marami ng itnasya, marami ng adik sa gitna sa kalsada, hindi katulad ng panahon ni Duterte na takot ang mga adik. Yun po yun, ma'am. Kaya po nasasabi ni Mayor Baste yun. Kasi iba na ho ang sangan ngayon, ma'am. Marami ng dilat ang mata. Hindi niyo po ba nakikita yan, ma'am? O lagi kayong nakasakay sa aircon yung sasakyan? Bumaba kayo, ma'am, ng maglakad kayo dyan sa kalye ng hating gabi. Tingnan po natin kung ano po ang huwag kayo magdadala ng bodyguard. Kayo lang mismo, ma'am. Para makita niyo po kung gaano karami ang mga halang bituka dyan sa kalye ngayon. Grabe ma'am, kung kayo, ituloy po natin ang akala mo walang nangyayaring krimen sa labas. Anong akala mo sa panahon ni Duterte, ma'am? Tuloy po natin ang kanyang sinasabi ni Claire Castro. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at aralin mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman. Hello? Ang sabi niya, mas malala daw ang kriminalidad ng panahon ni Pangulong Duterte. Ma'am, tanong ko lang po, saan po kayo kumukuha ng data niyan? Kasi ma'am, nung alam ko, nabawasan nga ho ang krimen lalo na nung panahon ng pandemic kasi wala akong pwedeng lumabas. Saan niyo po nakuha na mas malala po yung panahon ni Pangulong Duterte sa mga kriminalidad? Eh lahat po ng mga adik pinasusuko niya sa mga barangay. Di ba po? 1 milyon po yung mga adik na sumuko sa barangay, ma'am. Madam Claire, baka hindi niyo po alam, baka nakalimutan niyo po. Kaya ligtas na po yung lumakad dyan kahit ating gabi, maraming mga magulang na natutuwa. Nakatulad ko. Na hindi ka na mag-aalala sa mga anak mo na may nangyayari sa gitna ng kalsada. Ngayon po, kaliwat kanan naman yung huldapan.
Ha? Sa mga call center. Paano po niyo masasabi, ma'am? At saan po kayo kumukuha ng data nung sinasabi niyo mas malala ang kriminalidad ng panahon ni Pangulong Duterte? At bakit magtatanong si Basti sa abogado? Ano bang alam ng abogado sa kriminalidad, ma'am? Ha? Ano bang may alam ba yung mga abogado? Di ba dapat ang tanong mo sa pulis? Magtatanong ka kung anong nangyayari sa kalye? Kasi sila ho yung tao doon sa kalsada. Anong kinalaman ng abogado, ma'am? Ba't sa abogado nagtingin, magtatanong si Mayor Basti? Bakit po? Ha? Ang pinagtataka ko, bakit gano'n na lang po kayo sa mga Duterte, ma'am? Pag magsalita ang Duterte, akala mo, sila na yung pinakamasamang tao. Hello? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ma'am? Ibalik ko sa iyo yung tanong mo kay Mayor Basti na saan siya kumukuha ng data. Ma'am, hindi yun ako kailangan makuha ng data, ma'am. Nangyayari po sa kalye yan. Lumabas po kayo sa kalsada, ma'am. Uso na naman yung hablutan ng cellphone, ng kwintas, rapes, holdupper sa kalye, salisi. Di ba po? Hindi nyo ba nakikita yan, ma'am? O talagang hindi kayo bumababa ng sasakyan mo? Ha? Ma'am, grabe. Sobra kayo kung tingnan niyo po yung data na sinasabi ni Basti. Wala namang, ba't hindi kayo tumingin? Nasa inyo ang pulis, PNP. Di ba nasa inyo? Paano niyo masasabi, ma'am, na mas malala? Na samantala, noong panahon ni Pangulong Duterte, tahimik ang bayan. Bakit? Bawal lumabas pag hindi kailangan. Di ba po? Bawal lumabas pag hindi kailangan ng panahon ng pandemic. Ang nakakalabas lang may mga trabaho. Paano yan, ma'am? Kaya nga hinahanapan ng ID yan pag lumalabas ng bahay Oh, paano lumalabas yung mga kriminalidad dyan? Parang kayo po, ma'am, ang hindi marunong tumingin ng data. Tingnan nyo po. Huwag ho kayong basta na lang bitaw ng salita dyan na parang kahul kayo ng kahul dyan sa Malacanang. Hindi nyo muna binabatayan. Pag naririnig nyo lang yung pangalang ang nagtatanong, nagsasalita, Pangulong Duterte, mga Duterte, pag tinanong ng media sa'yo, kahul ka ng kahul agad. Tingnan mo po ngayon yung pagbasihan, ma'am. Tingnan mo yung sinasabi mo na malala ang kriminal. Di, pakita niyo po yung data, ma'am, ninyo. Ngayon, kung talagang tahimik ba ngayon. At sa kumpara sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi po pwedeng puro daldal ngayon dito, ma'am. Ikaw na rin ang nagsabi na saan siya kumukuha ng data. Ikaw, ma'am, saan ka kumuha ng data ng panahon ni Pangulong Duterte na mas malala ang kriminalidad? Sige nga po, tanungin po kita, ma'am. Ang pinakamaganda mong gawin, ma'am, bago ka sana sumagot, dapat kumuha ka muna ng data sa pulis, sa NBI, sa mga kapulisan. Ano ba talagang statistic ng ating kriminalidad sa kalye? Ano bang pinakamalalang krimen na nangyayari sa kalsada? Bago ka kumahol dyan, ma'am. Isang tawag nyo lang yan. Siguro hindi mo lang alam kung bakit hindi mo nababalitaan na nagsasalita si Duterte kaya hindi ka handa, si Basti. Dapat, binabantayan mo yung sinasabi nila, ma'am, i-counter-check mo. Dapat, para malaman mo po, pag tinanong ka ng reporter, alam mo agad yung isasagot. Hindi yung basta ka na lang daldal dyan, wala ka rin namang ebidensya na panahon ni Pangulong Duterte na malala ang kriminal at mas okay pa ngayon. Ipakita mo yung statistic nyo ngayon, ma'am, sa krimen. Yun po yung pinakamagandang gawin, ma'am. Kasi kung daldal ka lang ng daldal, wala kang data na sinasabi mo, ibig sabihin, sa sarili mo lang yung opinion. Hindi ba po? Ang pinakamaganda mong gawin, ma'am, dapat sa'yo,
talagang anuhin ka, bago ka sumagot sa mga mga salita ng mga Duterte, anuhin mo muna. Tingnan mo muna sa PNP, ano bang statistic ng kriminalidad natin? Kasi parang inaano tayo ni Duterte, ni Baste. Kinukumpara tayo doon sa panahon ng tatay niya at saka ngayon. Dapat ganun, ma'am. Hindi yung basta na lang daldal ng daldal dyan sa harap ng media nang ikaw rin mismo nang wala kang ipapakitang data. Di ba po? Ano bang tamang dapat na gawin? Yung magpakita ka ng data o sasagot ka lang ayon sa sarili mo lang opinion? Mas maganda yun, ma'am, may data, may papel ka. Sinasabi mo, mas malala ang panahon ni Pangulong Duterte sa kriminalidad. O saan ang data mo, ma'am, na mas malala? You confirm and compare. Noong 2016 hanggang 2022, at ngayon, na ilang taon pa lang namunungkulan si Pangulong Marcos, tingnan niyo lang po kung gaano kalala ng kriminalidad ngayon. Isipin mo, ma'am, nagsasyabu yung mga naka-live, naka-FB. Tapos sasabihin mo na na mas malala ang kriminalidad ng panahon ni Pangulong Duterte. Ma'am, naglalabasan na ngayon ang mga adik. Maglalakad ka sa kalsada ngayon, maraming dilat ang mata. Ma'am? Baka hindi mo lang yung nakikita kasi lagi ka nakasakay sa aircon mo sa sasakyan. Subukan mo maglakad, ma'am, ng hating gabi. Subukan niyo po. Huwag mo kayo magdala ng bodyguard. Mahirap po yung sinasabi niyo, ma'am, na puro lang daldal. Puro ka lang daldal dyan, wala ka namang basihan. Katulad ng sinasabi mo, hinahanapan mo si Baste ng data. Ay di ikaw maglabas ka rin ng data mo kung paano naging malala ang panahon ni Pangulong Duterte. Hindi ka lang pwedeng daldal ng daldal dyan, ma'am. Bigyan mo ng data. Kasi ipakita mo ngayon yung data ngayon na panahon ni Marcos kung gaano kalala, 3 taon na siya. Sige nga po, i-compare po natin kung sino ba talaga mas malalang kriminalidad ang nangyayari nung panahon ba ni Pangulong Duterte o panahon ngayon ni Marcos. Kasi ang pagkakalam ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, tahimik lahat eh. Tuwang-tuwa yung mga magulang, na nakakaway yung mga anak nila, hindi nare-rape. Huwag kang mangulangot dyan sa mga media. Huwag mo silang napansin ko sa'yo, pag Duterte narinig mo, parang tumataas yung blood pressure mo, mama. Hindi ganun. Nangingi ka ng data. Hindi dapat ikaw magbigay ka ng data para paniwalaan namin na totoo yan sinasabi mo na mas malala yung panahon ni Pangulong Duterte sa kriminalidad. Based on statistic, ma'am. Hindi lang based on bunganga mo. Ganyan ba talaga? Hindi ka talaga maalis sa mga Duterte. Pag once narinig mo talaga yung pangalan ng Duterte, parang tumataas ang dugo mo. Kailangan mo siguro may dala laging blood pressure, ma'am. Kasi naghahanap ka ng data. Ikaw naman, wala ka rin pinapakitang data sa amin na ganito kalala ang panahon ni Pangulong Duterte, ganito ngayon sa atin, medyo mababa tayo ngayon. Ma'am, data, kung gusto mo data, di magpakita ka ng data mo. Po. Yan ang natin, daldal lang ng daldal, walang basihan. Kaya ma'am, sana sa susunod, pag once na may marinig ka na balita, pakinggan mo muna yung sasabihin ni Pulong Duterte, ni Baste. Tapos, sagutin mo, based on data na sinasabi mo. Para hindi po tayo, kasi sinasabi mo, malala ang panahon ni Pangulong Duterte. Hindi sana maglabas ka ng data. Di ba, ma'am? Mas fair at makapanipaniwala para sa iyo yun. Yan lang po, ma'am, ang aking magandang umaga po, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Huwag po natin kalimutan mag-share, mag-like,
mag-subscribe sa YouTube channel ko na Deo Durano. Marami pong salamat. Pilipinas.